All right, good morning, good afternoon, good evening. So welcome po to Sasol Opportunity Presentation. So I'll just make this quick. So I'll be discussing everything here kasi wala po ang ating partner na si Edwin Garay. So just focus on this presentation. Then afterwards, magkakaroon po tayo ng FAQ para po magkaroon tayo ng raffle or prizes para sa ating 5 SL coin, no? So, hindi na natin siya i-raffle. So, welcome again to Sasul Opportunity Presentation. And before we start, isang disclaimer lang po before we start. So, always do your own research. This material is for reference only. So, ito po ay ating sinishare sa inyo not to solicit for security or investment, no? Yung SL coin po dito ay hindi po isang securities. Hindi po tayo nagbibigay ng passive daily income dito. So these are not securities. And you can visit the official website ng Sasul. Nandito po yung mga link, yung sasul.com. Yan po yung official website ng project. And yung docs.sasul for technicals. And yung explorer.sasul.com. Yan po yung mainnet transaction. No? Diyan natin makikita. Alright, so ang topic po natin for tonight is ano po ba ang blockchain and how it works? Ano po yung benefits of using blockchain and its uses? And ano po yung mga current problems right now ng blockchain? And sino at paano na-develop ang Sasul blockchain engine? And who are the companies promoting Sasul engine? And Sasul blockchain solution and its advanced features. So, panghuli po ay di-discuss po natin yung Sasul opportunity, how can we take advantage of this third generation blockchain. Now, ang blockchain po, in simplest term po, is a computer file. Computer file lang po pala siya for storing data. And ito po ay nakastore sa uh, duplicated sa lahat po ng mga nodes or across many computer, kaya decentralized po siya. And technically, lahat po ng transaction is a peer-to-peer network technology na kung saan bine-verify ng consensus or ng nodes ang lahat ng transaction before ilagay sa blockchain. And ganito po mag-work ang blockchain. Once nagkaroon po ng transaction requested, assuming magta-transfer po tayo ng isang crypto to another wallet, so that is a transaction requested or magkakaroon ka ng let's say sa smart contract, activation sa smart contract or whatever sa mga staking, yun po yung mga transaction na request, then i-verify po yan, i-broadcast peer-to-peer sa lahat ng nodes, no? Sa lahat ng computer. And ang gagawin ng mga nodes na to using the algorithm or the engine, i-verify nila at i-validate ang transactions. Then, after verification, lahat ng information ay verified, i-record na po yan sa ledger or sa block and i-connect sa blockchain, no? So new block is added in the blockchain until yan po saka pag na-record na yan, hindi na po yan pwedeng ma-altered, ano? So that's how a blockchain technology works. And ang benefit po ng blockchain, ito po yung mga benefit, napakarami pong benepisyo compare with the centralized system, ano? So this is tokenized siya. It cannot be altered, walang central authority, transparency, yung security, efficiency, and traceability. So these are the things na pag ginamitan ng blockchain ang isang system, napakaganda po at ito yung kanyang mga benefits. So hindi ko na po isa-isahin, ano? And ano po yung mga use case or saan ginagamit, maaaring paggamitan ng blockchain. Ang isa po na sa common na alam natin ay ang currency, which is cryptocurrency. Pwede din po ito sa supply chain, product tracing, authentication, mga inventory, pwede din sa voting, property records, e-notary, sa real estate, mga legal contracts, sa finance, banking industry,
and healthcare. These are just the industries. Lahat po ng industries ay maaaring paggamitan ng blockchain technology. And right now, ang blockchain market has lost its way. Kasi po, nagsimula si blockchain, first generation is si Bitcoin. And ang in-offer ni Bitcoin is the concept of decentralization. Then lumabas si Ethereum, which is the second generation na binigyan niya ng advancement through the use of smart contract kung saan pwede na tayong mag-deploy ng program sa blockchain kaya lumabas yung mga token, yung mga DEX, yung mga staking platform, no? So napakaraming use case na kaya lang nag-stuck na po ang growth ng blockchain. Dahil po meron siyang limitation kung saan hindi masolusyonan yung simultaneous sabay-sabay na masolusyonan yung processing speed, decentralization at yung security niya. Yung ibang blockchain po ay give up na yung decentralization. So yan yung mga current problem ng market today, yung limitation sa technology, market growth stagnation, nag-stagnate na, and nakafocus na into cryptocurrency na lang, no? Si blockchain nakafocus more into coin or token valuation. Kaya medyo dun sila tayo nag-focus karamihan. And limited users convenience dahil nga po dun sa limitations ng current blockchains. Good news po, si Sasol is an innovative, revolutionary, and unprecedented blockchain technology that overcomes the following challenges. Unang-unang challenges po right now is the trilemma. Ito po yung problem na tatlong dilemma na hindi masolusyonan at once, yung decentralization, security, and scalability. Pangalawa, yung storage problem, no? Sa blockchain, ang nai-store lang currently now is ledger. Para lang siyang ledger, transaction ledger, at yung mga codes, mga programming codes. So, yun lang yung mga data na i-store sa blockchain. So, yung mga NFT or videos or any other data, hindi na ilalagay sa blockchain. And right now, yung interoperability between different blockchain ay gumagamit ng bridge wherein napakadami ding problema. So these are all nasolusyonan ni Sasol blockchain. Kaya he is more advanced and revolutionary. Kaya kung tawagin natin ngayon, siya ay ang third generation blockchain hyper-connected database engine si Sasol. And si Sasol po ay nag-bring ng new values and paradigms to the market. Ito po yung mga key points ng Sasol. Una po, siya po ay dinevelop ng RT-Friends na research and development since 2017. So almost 6 years and commercially launched noong May 2022. So last year pa siya na i-launch yung kanyang mainnet or the blockchain itself. And nagkaroon siya ng new storage solution na-develop to cope with fast transaction per seconds. Kaya po solusyonan yung transaction per seconds because of the new storage solution na kanyang na-develop. And Sasol is a completely public network. Walang restriction. Anybody can use the blockchain like Bitcoin and Ethereum. So kahit sino na programmer pwede siyang mag-deploy ng contract sa Sasol. Pwede niyang gamitin because this is a public network. Sasol allow all types of digital files such as images, videos, and documents, contracts, and application. So yun po yung advancement ni Sasol. Kasi yung current blockchain today is cannot store digital files tulad ng images, videos. Yun po ang limitation ng mga existing blockchain. So with Sasol, pwede na po yung mga images and videos. So ang developer po is si Lee Jung-woo, taga Korea, which is ang CEO ng RT-Friends. So, I'll just not focus on him na, on technology na lang. So, these are several companies that are working together na about Sasol ecosystem development. So, right now, si Sasol blockchain is existing now, working. So, ang dinidevelop na lang is its use cases at yung ecosystem niya, and promotion to the public. Pinapakilala na si Sasol.
So, meron tayong SASUL Foundation nasa Singapore, ang Artifriends na Research and Development nasa South Korea, and the TB Tech Marketing and Sales na naka-registered sa BVI, which is dito po tayo under yung marketing natin. And yung K-Block and SmallServe na cloud server, these are the companies na nagtulong-tulong and na-i-launch, nabuo si Solabs last year. Si Solabs naman ang naka-focus, the first mover company to build the ecosystem ni SASUL. Now, this is the paradigm shift that SASUL overcomes the trilemma and opens the golden age of blockchain. Ito po ay most advanced blockchain technology, the only third generation blockchain na naka-overcome ng trilemma nga, no? And ang maganda po dito, may sarili siyang proprietary technologies, breakaway siya mula sa Ethereum technology monopoly, and ang kanyang technology is a progressive technology. So continuous ang kanyang pag-i-enhance dahil progressive, no? And this is a future technology that has already been completed. So almost 1 year and 6 months na siya nag-operate and about 24,000 nodes. So there are almost 24,000 nodes, no? Mamaya machi-check po natin. And the problem number one is yung dilemma. Ito po yung based on the decentralization, the security, and scalability. Si Bitcoin, makikita nyo po dito sa graph, is secure and decentralized. Kaya lang, malayo siya sa scalability, which means hindi siya scalable. Si Ripple, Hyperledger, EOS, these are blockchain, secured siya, scalable, pero hindi siya decentralized. Ano? And VeChain, Nano, and IOTA, so okay siya, decentralized, scalable, but the security is napakalayo, questionable. So, SASUL is nandun po sa gitna. Almost perfect na yung kanyang blockchain, no? And ang TPS niya, yung scalability niya, ang scalability is the transaction per seconds. Gaano kadami ang pwedeng mag-transact per second. So with SASUL, 1,000 TPS ang global niya. Ang Asia Pacific, within Asia Pacific, inter-country, that's 3,000 transaction per seconds. And pag local lang, that's 10,000 transaction per seconds. Just to give you an idea, si Ethereum po ay 15 transaction per seconds lang. Si Bitcoin po, mas maliit. Baka 1 or 2 or 5. The most is 5 transaction per second. So, hindi po siya pwede sa micropayments, no? Sa mainstream uses. And we have other comparison dito. So, nasa average po, mas mataas pa siya sa ibang blockchain na existing today. Now, ang maganda po dito, yung decentralization or the distribution of nodes ay nasurpass na niya si Bitcoin. Ang number one decentralized is Bitcoin na meron siyang 17,000 Bitcoin nodes or computer or miners na nagbe-verify ng transaction. Makikita po natin dito sa BitNodes, ang reachable Bitcoin nodes is 16,735 nodes. So makikita nyo sa heatmap niya here, yan, fully distributed siya, no? Makita nyo yung dark area. So, yan po yung mga nodes or computer miners na nag-ooperate verifying the Bitcoin transaction at nag-record doon sa blockchain. Now, si Ethereum ay meron siyang 7,000 Ethereum nodes wherein mabe-verify natin dito sa Etherscan.io node tracker. So, ang kanyang reachable right now is 7,062. And sa United States, 42% ang nasa United States, nandito yung distribution niya, no? Hindi siya heatmap. And let's check. Ito pong Polygon, which ay meron lang 200 nodes. And para mag-mine ka sa Polygon, dapat with approval nung team. Ang maganda po sa Bitcoin, Ethereum, anybody can mine. So public siya. Dito po sa Polygon, may 121 nodes lang and 79% ay nasa United States. So most probably, sila lang din or yung the team behind, the developer behind this are the miners, no? Ang mga nodes na cooperate. So we cannot tell na decentralized talaga siya. So ngayon, tingnan natin po si
Sasul. Si Sasul, last time we checked, 17,900 nasa Explorer, no? Makikita natin 'yan sa explorer.sasul.com. So dito po makikita lahat ng transaction real time, and right now unreachable niya is 21,836. But last time I checked, meron po akong last time na nakita ko to is 24,000. So right now, ang nare-reach lang niya is 21,000. So mas marami na nodes or miners ang nasa Sasul compare with Bitcoin. So may kita natin ang distribution dito sa node map sa homepage ng Explorer Sasul. So you can see, distributed din siya. So karamihan nandun sa Europe, Germany pa nga, ano? And these are the miners location kung nasaan yung mga miners na nagmamine. So may United States, Australia, Asia. So distributed siya. Anybody can mine. Ang maganda po dito sa Sasul, wala pong kailangan kayong hingan ng permission para kayo ay mag-mine or maging nodes. Basta may technical knowledge kayo, may high-speed computer kayo, marunong kayo sa mining, pwedeng anyone can start mining, no? Mag-create ng nodes. So kaya ganyan kabilis dumami ang nodes ni Sasul. So marami na nakakaalam, no? And right now, ang problem number 2 naman is yung storage. Right now kasi, ang na-store lang, as I've mentioned, no, na ang nag-store lang, na-store sa blockchain is transaction record, para lang siyang ledger. Yung mga images or videos cannot be stored with the current blockchain. Kaya yung mga NFT na mga images, wala po yan sa blockchain. Nasa IPFS or Interplanetary Filing System, kaya yung ating mga NFT sa wallet ay just a link kung nasaan yung image nakastore. So, naka-fix siya doon sa IPFS, hindi siya na pwedeng i-transfer, no? Kasi naka-fix na yan. So, yung link na lang ng image, kung nasaan yung image, yun ang tina-transfer wallet to wallet pag bumibili tayo ng NFT. And with Sasul, yung NFT storage niya ay nasa mismong blockchain. So, images, videos, and documents ay maaari na pong i-store sa blockchain. Yan po, ano, napakalaking advancement nito. Ito yung reason, isa sa reason paano nila nasolusyonan yung trilemma. So, we are really a third generation blockchain. And ito pa po, right now, yung bridges na ginagamit, ito po yung connecting or exchanging ng interoperability ng iba't ibang blockchain. Assuming meron kang asset sa Polygon and gagamitin mo yung asset na yon sa Ethereum. So kailangan mong dumaan sa bridge or rarap mo yan sa bridge bago mo magamit sa Ethereum. So this is the current situation para magkaroon ng interoperability between different blockchain. And problema sa mga bridges, napakaraming exploitation na nangyari or hacking sa mga bridge. Ito, isang article sa Forbes, no? Ang sabi dito, noong 2022, over 2 billion stolen sa bridge alone, sa mga hacks, sa mga exploitation. So, kaya napakaraming nagiging stolen assets sa mga bridges. But with Zasul, hindi na kailangan ng bridge. Interconnected na po siya. So, multi-chain si Zasul na hindi na kailangan ng bridge para sa interoperability. So, yung technical niyan, kung ma-technical kayo, pwede nyo tingnan yung white paper. Alright? So, ito yung simple comparison between different blockchains and Sasul regarding speed, decentralization, scalability, storage solution, and universality. So, makikita nyo po itong white shade, halos na cover na. Yung Hyperledger, yung blue, is napakaliit lang. And of course, Bitcoin lalo, no? Kasi siya si first generation. And even Ethereum na siyang unang lumabas na second generation, na ginamit naman ng iba't ibang blockchain yung kanyang engine, yung EVM, yung Ethereum Virtual Machine. So, yan yung mga second generation.
So, napakalayo talaga ng SASUL compare with other blockchain. Now, ano ba ang future ni blockchain? Now, isa sa use case lang po ito. Right now kasi, ah, Meta, currently under research ni Meta or pinag-aaralan ni Facebook, yung BCI. This is the brain-computer interface. So ito yung parang brainwave natin ko-connect sa computer. This is the bridge between the virtual world and the real world. So yan ang under research ni Meta. And si Human OS or Soul Machine ay under research niya si Baby X. This is the technology that creates virtual world citizen. And of course, yung Unreal Graphic, ito yung under research ni Unreal Engine na in fact ginagamit na sa mga gamings. Ito yung technology that creates the virtual world background. So makikita po natin sa mga games, almost realistic na yung kanilang background, which is yan ay Unreal Graphic ang gumamit, no? Unreal Engine. And pag pinagsama-sama po natin itong technology na ito, this will lead to metaverse. Ano ba ang metaverse na lagi nating naririnig, no? So, ito yung napaka-simple terms or explanation kung ano si metaverse. Ito ay virtual world where billions of people live, work, shop, learn, and interact with each other all from the comfort of their couches in the physical world. So, parang yung Matrix, ano po, yung mga tao, physical na tao, talagang gulay na lang, nasa isang cubicle, nakakonect sa internet, no? So, nabubuhay sila virtually. So, parang ganyan na. And the metaverse is under construction pa dahil hindi pa yung technology na kailangan para maging reality ito is under development pa. And kailangan nito ang massive computer power and yung tamper-proof technology is mandatory. So kailangan po talaga dito yung third generation blockchain which can achieve the realization of true metaverse. So sabi nga nila, SASUL is the technology to process the true metaverse. So grabe ano, so palapit na ng palapit, and SASUL could be one of the key technology para magkatotoo maging reality si metaverse. So yan po si SASUL. And in a nutshell po, ito po si SASUL is the world's only third generation blockchain, no, na na-overcome nga yung trilemma. So siya po ay technological superiority, mas superior siya sa mga existing blockchain. Again, on all existing blockchain, mas superior siya, kaya nga third generation. Ang maganda dito, low transaction fees and complete decentralized identifiers din, no? So isa sa mga key points niya. And perfect decentralization. So makikita nyo po, anybody, the public can participate dun sa nodes, walang restriction, no? So kaya right now, meron na siyang 21,000 yung nakita natin, but nakita ko pa yan ng 24,000 yung reachable nodes niya. And original technology. Hindi siya gumamit nung Ethereum or EVM. Sarili siyang technology dinevelop. And ang cross-chain transaction, ito yung interoperability ng different blockchains na hindi na kailangan ng bridge. And universal computer. Kung tawagin nga siya, one of the articles na nabasa ko, para siyang si Windows ng internet. And high speed, no? So scalable siya, mabilis siya, no? So yan po yung in a nutshell yung kabuuan kung ano si SASUL. So incomparable po ito sa mga tokens na ating nakikita dahil those tokens ay ginagamit lang nila ang blockchain technology. So hindi po natin ito pwedeng i-compare sa mga tokens na mga naglalabasang project. Kasi si tokens are just smart contracts lang po yan na dineploy either sa Ethereum or sa smart chain or sa kung saan mang blockchain. Dito din po sa SASUL blockchain, magkakaroon din po yan ng maraming token project, smart contracts, and other project na gagamitin si blockchain ni SASUL. Okay? So, hindi po natin pwedeng, malayo po yan, incomparable talaga yung technology kasi this is the foundation
kung saan ito yung ginagamit ng mga token na lumalabas na nasa CoinMarketCap, no? There are just a result ng blockchain or one of the uses ng blockchain, yung mga token na yon. Now, yung SASL ecosystem development and its timetable. Yun nga po, si blockchain is deployed na, so ano na lang hinihintay natin? Ang hinihintay na lang natin is ma-develop yung use cases, yung ecosystem. Ano ba yung ecosystem and use cases, no? So ito yung kanilang time covered ni Solab. Solab is the first mover sa SASL blockchain. So partnership with research and with Artifriends. So si Solabs po ay isa sa sakop nila, business area nila, yung mga token project, mga cryptocurrency, launchpad, wallet, DEX, stablecoin, D-apps. So yan is one part or use case ng blockchain engine ni Sasul. At pwede din dito yung play to earn games. So pwedeng yung mga games, pwede dito mag-launch yung mga project na mga token na mga games, pwede nilang gamitin si Sasul blockchain. And yung mga domestic and international government policy project, yung mga CBDC. Lahat po ng government right now or lahat ng countries ay nagde-develop na ng kanilang CBDC. Ang CBDC po ay central bank digital currency. So, in the future, wala na yung fiat money or paper money natin, alam, physical money. Ang future ay papunta sa digitalization talaga, no? So, kaya lahat, even yung pera natin, right now halos uh, pwede ka nang walang cash na dala, no? May GCash ka lang or something, mag-survive ka. So these are the pwedeng paggamitan, and right now nakikipag-collaborate sila, and there are SASL or SOLABs ay nakikipag-coordinate with other governments para introduce ang SASL blockchain. Gamitin as CBDC or ng digital currency si SASL blockchain. Kasi yung mga countries naman na to, hindi na magde-develop ng kanilang blockchain eh. They will ride or layer 2, no? So yan po yung isa sa use case. And yung mga corporate solution, iba't ibang industry, pwede sila mag-create ng sarili lang blockchain or layer 2, no? Na nakahiwalay doon sa SASL blockchain mainnet. So naka-layer 2 siya, private chain 2 siya. Ibig sabihin, nakahiwalay doon sa mainnet, so may sarili silang private chain or private blockchain. So, global business. So, open sila ng mga offices and other sa iba't ibang bansa. So, ito yung mga financial DApp solutions laying the foundation for early SASL ecosystem. Dito po tayo aware, no, or dito tayo nakafocus, dito tayo makikinabang sa mga launchpad. Ang launchpads po ay dyan nilo-launch yung iba't ibang token, ano? And yung swap naman or yan ay yung mga exchange, decentralized exchange, yung DeFi, STO ay security token offering. So yan po ay mga bagong terms sa crypto industry. And itong wallet naman na SIGAP ay kanilang dinedevelop again, just like MetaMask na dinevelop ni Consensus, which is a multi-billion dollar company na siya ang first mover sa Ethereum. So same with Solab, nag-create siya ng sarili niyang wallet for SL Coin for SASL blockchain. Sa mga token ng blockchain ng SASL, ito po ay ilo-launch soon. And yung mga crypto game solution, magpo-provide ang Solabs ng solution package specialized for crypto games para po mas mabilis makapag-launch yung mga game companies sa blockchain ni Sasul, yung mga game NFT. So these are the solution na pwede na gamitin ng mga gaming companies para i-launch yung kanilang games sa Sasul blockchain. And yung layer 2, again, this is a side chain na maaaring gamitin ng mga governments, countries, and any other industry or companies. Sariling nilang blockchain, nakahiwalay doon sa mainnet ng Sasul. And dito po naman tayo, papasok yung Xminer Cloud Mining Solution, nag-offer sila
ng mining solution where we can mine without special skills. Kasi right now, para magkaroon kayo ng SL coin is through mining dahil wala pa siya sa market. Hindi pa siya tradable yung SL coin which is the native coin ng ating SASUL. So paano tayo magkakaroon? Through mining. And ito yung mga ino-offer nila, may mga of course, may mga parang wholesale 'yan, mga B2B na mga uh, services, business to business, and tayo po, retail, dito tayo sa mining subscription. So, those who want to engage or makasabay sa technology ni SASUL is dito tayo papasok sa mining subscription. So, meron din silang support sa mga gustong mag-create ng sariling token, no? Yung o kaya yung mga token nila ililipat sa blockchain ng SASUL kasi pwede yung ilipat yung smart contract, yung token sa SASUL. Interchaining po yung tawag doon. So, they can also assist yung mga projects ng mga token, mga games pwedeng i-launch sa SASUL blockchain. And of course, dahil bagong technology, magkakaroon sila ng developer training, certification ng mga developer. So, lahat po yan ay under SOLAB. So, makikita nyo po, yung ating marketing na ginagawa is napakaliit na uh, department lang dito sa Gega uh, ecosystem ng SASUL. Now, ito yung mga conference and community building nila which is yan yung mga target nila, yung mga conference at hackathon. Ang maganda po dito, dahil ito ay open source, mga developers, programmers, project developers yan ay pwedeng mag-participate sa hackathon kung saan hahanapin nila, stress test, hanapan nila or ng bugs or improve pa yung SASUL blockchain. And yung kanilang project target by 2024 no is 500 plus projects in 2024. So just imagine, we are just in the foundation, kakasimula. So you are very lucky na nakita niyo po itong technology na ito. Now, ang tanong, paano tayo makikinabang, no? So, ito yung timeline nila or the roadmap. Makikita nyo nung July, August lang nagkaroon ng business planning at yung nabuo yung Solab Corporation and yung MOA signing nila, nagkaroon sila ng mutual investment with research and development ng Artifriends, kaya partner na sila. And nag-launch sila ng mining subscription product nito lang mga August. So dito po tayo nabibilong, no? So we are just small part. Kaya kung mawala man tong mining subscription product, hindi po mawawala si SASUL. Unlike other projects na kung saan ginawa ang project, ang marketing para mabuhay yung project. Kaya pag nawala yung marketing, wala na yung project, no? So ito yung kanilang launchpad, magkakaroon yan una pag yung pre-bets nila kung saan magbebenta sila ng SL coin. So hopefully next month or 2 months from now baka is launch na itong pre-bets. So pwede na tayong bumili. Yung phase 2 naman, ito na yung mga crypto projects na pwede na tayong mag-purchase ng iba't ibang token at mag-exchange ng SL coin. And yung Zcap wallet nila, commercial launch ng Zcap wallet is the first quarter, I think, of 2024. And yung DEX commercial launch, dito po unang magkakaroon ng value. Ang karamihan tanong, saan yan? Anong value? Saan i-exchange? So, the first exchange definitely sa DEX ng SASUL. Second quarter of 2024. Though right now, may mga nagpi-peer-to-peer na. So, last time I've heard, nasa 0.1 dollar ang isang SL coin. But right now, wala nang nagbibenta, no? Dahil nakikita na nila, nabubuo na yung ecosystem, nagkakaroon ng linaw yung future. So, kung ikaw ay may hawak, so hindi mo talaga ibebenta as much as possible. Hintayin mo magkaroon ng malaking value. So, right now, nasa 6 pesos na ang peer-to-peer nila. Eh kahit 10 pesos nga, hindi, maaari siguro ibenta ko 10 pesos at ibibili ko ng SL mining package yan.
So, launch of crypto gaming. So, nandito po, marami naman ang project nila dahil ang kanilang target is by 2024, 500 plus project sa Sasul engine, Sasul blockchain. And of course, yung hackathon, magkakaroon ng first hackathon and second hackathon. This is an invitation sa mga programmers, developers ng mga blockchain kung saan it is stress test nga nila yan at magkakaroon ng mga project ano yan, contest, no? Mga kung ano-anong contest sa hackathon. So, one of these days talaga, lalaki at lalaki ang ecosystem ng Sasul and ang mahalaga po, hindi po affected si Sasul nung ating ginagawa. Okay? Yun lang po ang gusto kong ma-realize nyo na hindi tulad sa ibang project na minamarket na na-introduce sa inyo na pag nawala yung marketing, yung project patay. Ito po, mawala man itong marketing natin ginagawa, si Sasul blockchain patuloy na madidevelop, no? Dahil hindi naman nanggagaling ang funds para i-develop si Sasul dito sa ginagawa natin. Alright? So yan po yung timeline and ng Sasul ecosystem. So taking advantage. So dito na po tayo sa part 4, the business side, kung paano tayo magte-take advantage. Hopefully na-realize nyo or nakita nyo yung kaibahan ng technology ni Sasul and the potential future value. Ngayon, ang tanong, paano tayo makaka-take advantage dito sa Sasul? Dahil wala naman tayong paggagamitan ng technology, hindi tayo company, wala tayong gaming na para i-launch, hindi tayo developer. So, paano tayo makakasabay? Now, para lang for a comparison, taking advantage of Bitcoin. Paano ka makaka-take advantage kay Bitcoin? If you were able po na invest ka ng $100 in Bitcoin, bumili ka ng Bitcoin noong 2010. So, dun po ang ating advantage, no? So, kung nakabili ka noong 2010, yan po ay umabot ng 7 billion nung all-time high noong November 16, 2021. So, just imagine, walang asset na pwedeng magtumaas ng ganito kataas na 8 billion % within 11 years, no? So, right now, Bitcoin is around 38, almost 36,000 to 38,000 na siya. Ang all-time high niya noong 2016 is almost 70,000. So just imagine nyo, ito yung time na parang wala pang value si Bitcoin no noong 2009, wala pang value. Si Sasul right now wala pang value and magkakaroon ka lang yan through mining. So hindi pa nga siya tradable. So taking advantage of Sasul is to accumulate as many SL coin as soon as possible. So yun po ang ating way para makasabay kay Sasul para tayo makatake advantage. So paano tayo naman magkakaroon ng Sasul or SL coin? Ang SL coin is the native coin issued on blockchain network in Sasul blockchain network through mining. Para siyang si Bitcoin nakikreate through mining. Like Ethereum, nakikreate si Ethereum through mining din sa Ethereum blockchain. So, ang tokenomics niya ay meron siyang total supply or total issuance, magkakaroon ng total of 5.5 billion SL coin. So, napakarami compared with Bitcoin, no? Kaya hindi na, yung price is malayo talagang. Huwag na natin pangarapin yung price ni Bitcoin dahil Bitcoin is just 21 million. Tayo ay may 5.5 billion. Pero ito po ang available. Ang available lang po or total supply or total circulating supply na na-mine. Kasi itong 5.5, makukompleto to over the period of 100 years. 100 years pa bago yan ma-mine lahat. So as of July 2023, meron ng 1.5 billion na na-mine. So ang Genesis date ay May 17. Ibig sabihin ng Genesis, yan yung first block. Ibig sabihin, dyan ni-launch, May 17, nag-start ang mainnet or blockchain ni Sasul. And number of nodes.
Nodes are the computers or the hardwares na nagve-verify ng transaction at nagre-record sa blockchain. About 500 lang po noong July 2023. Isipin nyo, 500 na siya without marketing yan. So, ipinablish sa GitHub yung technology, yung program, yung instruction, paano mag-mine, and yung mga marunong, mga miners, ay nag-start na sila nag-mine. So, ibig sabihin, they see something powerful or potential dito sa Sasol engine, kaya nag-mine na sila. And those miners, o mga node operator na yon, sila ang may mga millions of SL coin now. And after July 23, ngayong November, nasa 24,000 nodes na. So, yung namamay na SL coin ay nahati-hati ngayon sa number of nodes. Kaya habang tumatagal, habang dumadami ang nodes, pakunti ng pakunti ang mga namamine ng bawat node, ng per node, no? So, ang ano naman effect sa atin nito is pakunti ng pakunti ang ating natatanggap dito sa cloud mining natin. But yung prices niyan ay pataas. Meron din siyang halving na tinatawag. Every 4 years, mahati yung namamine. So assuming ngayong first 4 years, 1 million per hour ang namamine, by the next 4 years, 500,000 per hour na lang, no? And 16% decrease per year. So yan yung tokenomics ni SL Coin. Now, ang tanong, gusto niyo po bang magkaroon ng SL Coin, no? So, pamaya magkakaroon tayo ng question and answer kung paano natin yung mga makakasagot ay bibigyan natin ng 5 SL Coin, right? So, let's proceed. Ito na. Inom lang po ako, no? Mahirap po pag wala si partner. So, hopefully, may mga leaders po willing to volunteer para po tayong makasama natin dito sa presentation. So, Sasol opportunity, buy and share, Sasol Cloud Mining. So, napakasimple lang po ng opportunity natin dito. You can earn unlimited USDT. Ang USDT po ay stable coin. Para lang yan dollar, 1:1. 1 USDT is equal to $1. Hindi po yan nagbabago. Stable coin po yan. While cloud mining Sasol coin, habang tayo ay nagmamine, no? So, paano ang programa na ibinigay sa atin ni Sasol Mania, no? So, Sasol Cloud Mining Solution, providing 1-year subscription of SL Cloud Mining, enabling the general public to enter the mining market that is technically difficult to access. So, napaka-buenas po natin, napaka-swerte natin na nakita nyo po ito. Kahit hindi nyo gawin ng business, I highly suggest mag-activate kayo ng mining, cloud mining at mag-ipon kayo nito para makasabay kayo 5 years, 3 years, 2 years, who knows, probably conservatively $100 per SL coin, no? So, ang maganda dito sa cloud mining na to, hindi siya security. So, we are not securities, hindi tayo nagbibigay ng passive income, walang return of investment. Ang matatanggap nyo is SL coin, no? So, ang binibili natin is a cloud mining service for 1 year. Meron po silang $100, may $500, may $1,000, and $3,000. Pwede tayong mag-purchase ng unlimited purchase quantity. So, halimbawa, pwedeng $100, then after 2 days, nagkaroon ka ulit ng $100, bili ka ulit. Or bili ka ng $300, pwede yang, at may maganda po dito, dahil dumodoble lang ang inyong namamine. Mining proceed for the next day after purchasing. So, pag-purchase nyo, the next day, matatanggap nyo na yung SL coin doon sa back office nyo. So, daily yan, pumapasok sa dashboard ninyo, yung number of SL coins. Now, it is calculated daily at nagre-reflect sa ating the same day sa ating dashboard. Ang withdrawal po ng SL coin ay within 24 hours but minimum of 1,000 SL coin. Okay? So, another benefit is sales reward. You can earn, ito po, you earn up to 300%
of the mining amount from recommendation reward program. So may recommendation reward program or compensation plan pag nag-recommend kayo. Ang kikitain nyo ay 300%, assuming nag-activate ka ng purchase ka ng 500 cloud mining solution, ang 300% nito ay 1,500. Kung ang inactivate mo ay $3,000, ang 300% nito ay $9,000. So hanggang diyan lang po ang pwede. Anong gagawin nyo pag naabot nyo ng 300%? Of course, bili ka ulit ng, activate ka ulit ng new cloud mining package. So, dumarami yung SL Coin mo daily natatanggap. What are other benefits? Of course, various promotions, events, and airdrop to be announced separately. So, magkakaroon to ng development ng iba't ibang token, and most probably tayo, mga nauna, ay makatanggap ng libreng token. Wherein that's very powerful po pag ang project ay maganda. Marami pong yumaman and na-experience ko po sa Uniswap. Yung mga unang user ng Uniswap, no, yung decentralized exchange nila ay binigyan nila, nag-airdrop sila ng 400 Uni. And yung 400 Uni na yun, nung maibenta ko ay nasa $28 per Uni. So umabot ng almost 700,000 pesos na airdrop. So marami pong yumaman at kumita ng millions sa airdrop alone. And ang maganda po, nag-participate kayo dito, later on in the future, mag-airdrop sila ng mga token na maaaring lumaki ang value. That's just freebies na lang po, no? Aside dun sa SL Coin na naipon nyo. Now, ang key market entry, early market entry, enables high mining volume, no? So dito po pinapakita sa graph na ito na habang dumadami yung nodes ay nahati-hati yung namamine na SL Coin sa mga nodes. So per node is pakonti ng pakonti yung namamine. Kaya nga po, the early market entry, yung pag-participate nyo ngayon pa lang, ASAP, kasi right now, ang 100 ay tumatanggap daily ng 17, 18, or 16 SL Coin. But 2 months ago, nasa 30 po yan. So yung mga nag-activate 2 months ago, daily nila natatanggap is around 30 SL Coin. So kung magpapatumpik-tumpik pa kayo, after a month, after a week, baka 10 SL Coin na lang instead of 17, 16 SL Coin na natatanggap nyo. Pero yung 365 days naman yan, total niyan, thousands of SL Coin pa rin ang inyong maiipon. So, recommendation reward program. So, ito na po yung business kung saan pwede na kayong kumita ng USDT pag nag-refer kayo, yung kung magkano binili ng inyong in-sponsor, meron kayong 10%. So, sa $100, may $10 ka. $50 and $100. So, 10% of the package. So, ibig sabihin pala, assuming $100 ka lang, nag-refer ka ng 3,000, so may $300 kang direct referral or referral bonus, which is 300% of 100 na yan. So, ang gagawin mo, stop na yung income mo. Gagawin mo, mag-purchase ka ulit. So, ganun lang po kabilis. Kaya, darating ang time, dumarami yung everyday na natatanggap mo every time nag-repurchase ka ng new package dahil nagti-300% ka na. Alright? So, another reward program, number 2, sponsorship bonus. Ito yung binary. Meron tayong binary dito na you earn 5%, 7%, 8%, 10% based on subscription package. So, ibig sabihin, kung $100 package ka, 5% ka lang. So, may 100 sa left, 100 sa right, 5%, may $5 ka. Alright? So, may 1,000 sa left, 1,000 sa right, may $50 ka. So, 5% ka pag $100. Pag $500 ka naman ay 7% na. So, sa 100, may $7 ka. Again, sa 1,000, $70. So, pag $1,000 ka, 8% na yung binary, no? So, napakasimple ng compensation plan. And of course, pag 3,000 package ka, meron kang 10% sa left and right mo. So, kung may 100, $10. Kung may 1,000 sa left, 1,000 sa right, $100. Alright?
So ganun lang po kasimple ang kanyang compensation plan. Number 3, ito yung powerful, no? Sponsorship match bonus. You will earn matching bonus on binary income of your referrals up to the 5th generation. So lahat ng first level mo, yan yung mga personally invite mo, no? Again, yung first level mo, hindi yan yung nasa first level mo sa binary. Ang first level is your first yung mga personal referrals, no? And ang income natin sa first level or referrals nyo na binary nila 30%. Sa second level, direct ng inyong referrals is second generation or second level 20%, third level 10, 5 and 3. Assuming meron kang 5 so kinareer natin 'to, which is conservative lang po ito, no? 5 direct referral at yung 5 niyo na kumuha ng tig-5, so that's 25. And yung 25 kumuha din ng tig-5, perfect duplication. So ito lang po yung number of members in your up to the 5th level. Assuming lahat po ay kumita ng $1,000. So tigwa $1,000, which is I think sa binary that's achievable, very achievable po 'yan. So ito yung total earnings mo. So first level, may 30% ka ng 5 times 100, 5,000 times 30%, that's 1,500. So makikita nyo kahit sa 5th level, alam nyo sa ilalim ay pagdami ng tao, kahit 3% lang yan, that could still give you 93,750. So, assume na lang natin na tiga $100 lang to. So, divide by 10 lang to. So, napakalaki po ng power ng sponsorship match bonus. So, ang income natin sa referral bonus, sponsorship, and sponsorship match bonus, pag umabot po yan ng 300%, is kailangan po nating uling reactivate or resubscribe ng panibagong package para po continuous naman ang reward program nyo. Just imagine, yung mga tao nyo, mga referrals nyo, kumita ng 300%. So, ang gagawin nila, mag-activate uli. So, kikita ka again ng sponsor bonus, binary bonus, and matching bonus. So, very powerful po itong ganitong compensation plan because yung upline po natin, si Madam Sophia, wherein na-experience niya before with the same marketing plan. The same marketing plan, 2015, 2016, I think, kumikita po yan ng around, I think, $100,000 per day. Per day po yun, no? And hopefully, we are working together para one more time. Sabi nga niya, one more time gawin natin. And 10,000 per day is not impossible po dito. So dito pa lang po, pag ginawa natin ng business, napakalaki ng opportunity. Aside dun sa future value ng naiipon po nating SL Coin. Again, I hope na nakita niyo po, ano, gawin niyo man yung business, maaari kang kumita ng millions after 2-3 days dun sa value nung SL Coin na naipon nyo. But pag ginawa mo yung business, ginawa natin ang business, kumita ka ng malaki dito, pag nagkaroon sa market ng SL Coin, definitely ako magbibili at bibili. Kami pong nakakaintindi, hindi namin ibebenta yung SL Coin namin at bibili pa rin kami pag nasa market na. Dahil we are looking forward 3 to 5 years, mag $1,000 yan, retirement na po, kahit wala na po itong business. Alright? So, number 4, ranking bonus. Ito yung may promo tayo ngayon na pag 1 star ka, meron kang $2,000, may $10,000 na mga bonuses. Paano maging 1 star? Lahat ng mga star qualified ay may matatanggap na bonus kasi yung 5% o parang profit share ito, ano? 5% of the total sales ng company ay dinidistribute sa lahat ng may rank. Para po kayo maging 1 star, kailangan mo lang magkaroon ng $100,000 dun sa weak leg mo, no? So 40% ng 5% ay paghahatian lahat ng 1 star. Magiging 2 star ka pag ang weak leg mo ay naging 300,000. At 25% ay paghahatian, 5%, 25% of the 5% total sales ay paghahatian ng 1 star. So ganun lang po yan. Paliit siya but most probably
4-star, 5-star, isa lang itong 5-star, 2-star, 4-star, baka isa lang yan, dalawa lang kayo maghahati, no? So 10%. Napakalaki po yan. And I think, Madam Sophia, our upline is malapit na siya dito sa 2-star. So, napakabago, 3 months, almost 4 months siguro ang company, no? And right now, ini-improve po yung system. Just balita ko, papalitan lahat yung system natin ngayon. Hindi siya i-upgrade. Complete revamp, complete new system para po makasabay sa international market. So, just wala naman po kasi nagsimula na perfect agad. So, ang mahalaga makasabay tayo. So, meron pa ring ranking bonus na kung saan ay okay. So, ito na yung summary, no? Referral bonus, sponsorship bonus, yung matching bonus na up to 10%, up to 5%, wherein pwede tayong kumita mula dito sa tatlo. Pag kumita tayo ng 300%, circulating restart. Ibig sabihin, pag kumita ka ng 300%, restart ka. Mag-activate ka uli ng another package. So, yung inactivate mo before, tuloy-tuloy yan, 365, kung kumikita ka dyan or nakakatanggap ka ng 15 SL coin per day at nag-activate ka uli ng panibago, another 15 SL coin, so 30 SL coin na ang matatanggap mo daily. So kaya nga po, pag ginagawa natin ang business, maaaring padami ng padami din ang ating SL coin na maiipon. And hopefully, minimum nating maipon is 100,000 SL coin. Which yun, ang first projection nga namin eh, million of SL coin ang target. Kaya lang, ang bilis kumonti eh. So, sponsorship bonus. So, last November 1, ito po yung screenshot sa isang back office na nag-activate ng 3,000 package. Noong November 1, nakikita nyo, noong November 1, 825, 820, 829 ang SL coin na natatanggap daily. Yan, daily yan. Nakikita nyo. But right now, I think nasa 400, 500 SL coin na lang daily. So, kaya nga po, I highly suggest kung kaya naman, activate the soonest possible. Bukas, activate nyo na ho ang inyong ating subscription package nyo. So, bakit po tayo mag-invest sa SL Coin? Dahil, of course, na-miss na natin si Bitcoin. Kung na-miss na si Bitcoin at gusto yung sumabay uli, para tayong nandun sa time ni 2009, 2010 ni Bitcoin. So, invest in the growth potential of SL Coin and any plan to list SL Coin. So, may plano bang i-list si SL Coin? Ang maganda po ang plano niya. Wala siyang plano. maganda dito, Sasol Foundation itself has no plan to list. Why? Bakit? Maganda po ito kasi sabi ni Sasol, expecting DEX listing or exchange voluntary listing in the short term with market autonomy. So definitely, once na nakita na yan, isi-self-list po yan ng mga exchange at magkakaroon definitely unang-una sa decentralized exchange. Bakit? Kapag kasi si Sasol team ang nag-list, maaari siyang maipit doon getting caught up in securities issue due to bias interest. Kaya nga po yung team, walang pakialam sa cryptocurrency talaga ito sila eh. In fact, dun sa video kung saan dinemo or pinesent yung Sasol engine, yung developer is wala siyang account sa mga exchange, no? Wala siyang pakialam sa cryptocurrency. Kasi ang cryptocurrency naging ano na lang eh, masyadong na-highlight sa blockchain technology. And at sabi niya nga dito, ang SL coin, ang future value nito, anong forecast? Tanong natin, magkano ang kaya magiging presyo ni SL coin? Ang sabi niya, Sasol technology and the number of nodes will drive the price. So again, ang presyo ay didepende sa technology ni Sasol. Wherein nakita nyo naman, very advanced and definitely, dahil nga advanced siya, madaming gagamit, and the number of nodes. Number of nodes. Right now, ilan po yung nodes niya? 24,000 will drive the price. So the more nodes, pataas ang presyo, SL coin price is expected to be similar to the initial price pattern of ETH. So,
yun lang, dun natin po i-compare with ETH. After 7 years, 2015, si Ethereum, at after 5 years, 2021, 6 years, umabot siya ng almost 6,000. Dahil nag-bear market, ngayon, nasa 2,000. After 7 years, 2,000. Sabihin na lang natin, after 5 years ni Sasol, nag 1,000 siya. No? What if may 10,000 kayo at 1,000 ang presyo? Right? So that's, magkano po yun? That's million of dollars din. So, technical verification, usually tinatanong yan ba ay na-audit? Audited ba? Kasi 'di ba sa mga token-token, mga audit-audit yan. Dito po, sinubukan nilang ipa-audit ang contract, but the response nung auditing technology or nung company na nag-o-audit, ang sabi niya dito, the reason, unfortunately, yung technology is advanced. Mainnet has, Sasol Mainnet was developed in a proprietary programming language, so auditing was not possible. Right? So kaya hindi siya pwedeng i-audit ng mga existing nag-o-audit sa mga contract because Sasol has its own advanced proprietary technology. So yan naman. So Sasol developer, si Lee Jung-woo ng Artifriends. And download nyo po ang ating Guardi Wallet. Itong Guardi Wallet po is developed by Artifriends and magkakaroon po yan ng decentralized messaging. Isa sa mga features sa wallet ng Guardi na dinidevelop nila. And of course, sa mga wala pang account, you can contact the person na nag-share sa inyo at mag-register na po kayo. Just make sure na yung mga information na ilalagay nyo ay tama, no? So that's it. I think I'm done before we close. So again, disclaimer again, yung mga diniscuss po natin is for reference only. Always do your own research and this is not a financial advice. All right, so I'll stop my recording.